Kung ikaw ay isang lalaking lampas 60, kailangan ko ang buong atensyon mo dahil ang ibabahagi ko ngayon ay maaaring tuluyang magbago sa paraan ng pakiramdam mo tungkol sa iyong katawan, sa iyong enerhiya at sa iyong pagkalalaki. Sa loob ng maraming dekada, nakita ko kung paano sinisisi ng mga lalaki ang kanilang edad, ang kanilang genes, at maging ang kanilang mga nakaraang desisyon sa mabagal at tahimik na paghina ng kanilang sexual performance. Pero paano kung ang tunay na problema ay matagal lang nakatago, doon mismo sa iyong plato? Ang totoo, karamihan sa mga lalaking lampas 60 ay hindi nila namamalayan na unti-unti nilang pinapahina ang kanilang erections araw-araw. Hindi dahil sa masasamang bisyo, kundi dahil sa mga kulang na sangkap sa kanilang pagkain. At kapalit nito ang lakas, kumpiyansa, at intimacy na dati nilang tinatamasa. Ang pangalan ko ay Dr. Moit Cara. Isa akong board-certified urologist at espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, nakatulong ako sa libu-libong lalaking tulad mo na maibalik ang kanilang sigla, hindi lang sa silid tulugan, kundi pati sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At sa mga taon ng pananaliksik at pagbabago sa aking mga pasyente, may natuklasan akong napakalakas na katotohanan. Hindi mo kailangan ng panibagong reseta. Hindi mo kailangang tanggapin ang paghina bilang iyong bagong normal. Ang sagot ay maaaring nasa 5 simpleng gulay na sinusuportahan ng siyensya, na patunayang nagpapabuti ng daloy ng dugo, nagpapataas ng natural na testosterone, at tumutulong magbalik ng matibay at tumatagal na erection sa mga lalaking lampas 60. Sa ilang sandali, ipapaliwanag ko isa-isa kung ano ang dapat kainin, paano ito gumagana, at kailan ito dapat gamitin. At siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil ibubunyag ko ang pinakamakapangyarihang gulay na dapat kainin bago matulog. Kaya manatili ka lang dahil ang susunod kong ibabahagi ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng tahimik na paghina o kumpiyansang pagbangon tungo sa pinakamagandang yugto ng iyong buhay. Ang unang gulay ay maaaring nasa loob lang ng iyong refrigerator ngayon at mas makapangyarihan ito kaysa sa iniisip mo. Bago tayo dumiretso sa mga gulay na maaaring magbago ng iyong kalusugan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Nagbabahagi ako ng mga totoong practical na payo na particular para sa mga lalaking lampas 60. Ayokong may mamiss ka sa mga susunod pa. At kung ang paksang ito ay tumatago sa'yo, itype mo lang ang numero 1 sa comments. Kung hindi naman, itype ang 0 at sabihin mo kung ano pa ang gusto mong marinig. Malaking tulong ang feedback mo para mas matulungan kita. Ngayon, pumunta na tayo sa pinakadiin nito. Hindi ito mga kakaibang superfoods o mamahaling supplements, mga ordinaryong gulay lang na madaling makita sa iyong lokal na grocery store. Pero kapag ginamit sa tamang paraan, maaari silang magkaroon ng malakas na epekto sa daloy ng dugo, balanse ng hormones, at sa kakayahan mong mag-perform tulad ng dati mong sarili. Simulan natin sa una at marahil ay pinaka-nababaliwalang gulay na maaaring makatulong na maibalik ang lakas ng iyong ereksyon ng natural at ligtas. Unang gulay, beets, ang natural na pampalakas ng daloy ng dugo. Hindi ko malilimutan ang araw na pumasok sa aking opisina ang isa sa matagal ko ng pasyente, isang retiradong prinsipal na nagngangalang Alan. Siya ay 68 taong gulang noon, may dignidad, may kumpiyansa, pero may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at sinabi, "Dok, maayos naman ang lahat sa buhay ko, pero doon sa ibaba, parang may nawala. Kumakain naman ako ng tama, naglalakad ako tuwing umaga, pero kapag oras na para maging intimate, parang hindi na gumagana tulad ng dati." Nanatili sa akin ang sandaling iyon dahil daan-daan na akong nakarinig ng ganitong kwento mula sa mga lalaking tulad ni Alan. Mga lalaking tama ang ginagawa, pero unti-unting nawawala ang isang bahagi ng kanilang sarili na dati nilang hindi pinapansin. Sinabi ko kay Alan ang sasabihin ko rin sa'yo ngayon. Hindi ito tungkol sa edad, ito ay tungkol sa sirkulasyon. Ang erections, sa huli, ay tungkol sa daloy ng dugo. At para sa maraming lalaking lampas 60, hindi ang pagnanasa ang problema, kundi ang daluyan. Kung hindi makadaloy ng maayos ang dugo sa iyong mga ugat, hindi ito makakarating sa are sa dami at presyong kailangan para sa matibay na ereksyon. Diyan pumapasok ang beets. Ang beets ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng natural nitrates, mga compound na ginagawang nitric oxide ng iyong katawan. Ang nitric oxide ang nagpapaluwag sa iyong blood vessels, nire-relax ang kanilang mga pader at hinahayaan ang dugo na malayang dumaloy.
Sa simpleng salita, mas maraming nitric oxide ay nangangahulugan ng mas magandang sirkulasyon. At ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas matibay at mas buo na erections. At suportado ito ng siyensya. Ipinapakita ng mga clinical studies na ang dietary nitrates mula sa beets ay nakakatulong sa kalusugan ng mga ugat, nagpapababa ng blood pressure, at sumusuporta sa mas maayos na pagdadala ng oxygen sa buong katawan. Para sa mga lalaking tulad ni Alan na ayaw umasa sa mga blue pill habang buhay, ito ay isang malaking pagbabago. Pero hindi lang ito tungkol sa laman ng beets, kundi kung paano ito kumikilos sa katawan ng lalaki lampas 60. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang natural na produksyon ng nitric oxide ng ating katawan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nakakaranas ang mga lalaki ng mahihinang erections, pagkapagod, o kahit problema sa memorya. Tinutulungan ng beets na punan ang kakulangang ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng raw materials na kailangan ng katawan para muling paandarin ang internal na proseso nito. Karaniwan kong nirerekomenda ang beet juice para sa mas mabilis na resulta, mga kalahating baso, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Pero mabisa rin ang roasted o steamed beets, lalo na kung ipapartner sa healthy fats tulad ng olive oil na tumutulong sa mas mahusay na absorption ng nutrients. May ilang lalaki pa nga na hinahalo ang beets sa smoothies, kasama ang mansanas o carrots, na nagiging isang malakas na inumin para sa sirkulasyon. Hindi lang sa silid tulugan kundi sa buong araw. Sineryoso ni Alan ang payo. Sa loob ng 6 na linggo, bumalik siya na may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi lang basta bumuti ang kanyang erections, mas mahimbing na ang kanyang tulog, mas mabilis na siyang maglakad, at mas madalas na siyang tumawa. Sinabi niya sa akin, hindi ko akalaing may ganitong kasimpleng bagay na makakapagpabalik sa pakiramdam ko bilang ako. At yun mismo ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang trabahong ito. Kung nararamdaman mong bumabagal ka, pisikal man o sexual, tandaan mo ito. Gusto pa rin gumana ng katawan mo para sa'yo. Kailangan lang nito ng tamang fuel. Maaring hindi mukhang espesyal o kapanapanabik ang beets, pero sa loob ng malalim nitong pulang ugat ay may natural na formula na naiintindihan ng iyong katawan. Hindi ito gamot, hindi ito panandaliang uso. Isa itong pagkain na nakikipagtulungan sa iyong biology para tulungan kang muling mabuhay. Isang tibok ng puso sa bawat pagkakataon. At kung pag-uusapan ang mga gulay na madalas balewalain pero napakalakas ng epekto, ang susunod sa listahan ay isang bagay na ipinagmamalaki ni Popeye. Pero hindi sa dahilan na iniisip mo. Ang berdeng dahon na ito ay hindi lang para sa pagpapalaki ng kalamnan. May direkta itong epekto sa testosterone at daloy ng dugo. At kapag nalaman mo kung paano ito kumikilos sa katawan ng lalaki lampas 60, siguradong gugustuhin mong idagdag ito sa iyong plato ngayong gabi. Pag-usapan natin ito. Kung nandito ka pa at nararamdaman mong tumatagos sa'yo ang mensaheng ito, itype mo lang ang numero 1 sa comments para malaman kung kasama pa rin kita at handa kang ibalik ang iyong lakas. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na makapangyarihang gulay. Ikalawang gulay, spinach, ang dahon para sa lakas ng ereksyon at enerhiya. Kapag iniisip ng karamihan ang spinach, naalala nila ang cartoon na may malalaking kalamnan o ang mga hapunan noong bata pa sila na pilit nilang iniiwasan. Pero para sa akin, iba ang kahulugan nito. Naisip ko ang enerhiya, ang daloy ng dugo, ang sigla. Naisip ko ang isa kong pasyente na si Carl, isang 72 anyos na biyudo na kamakailan lang ay muling nag-asawa. Lumapit siya sa akin na may ngiti sa labi, pero may tahimik na pangamba sa loob. "Doc," sabi niya, "mahal ko ang babaeng ito. Hindi ko akalaing magkakaroon pa ako ng isa pang pagkakataon sa pag-ibig sa buhay na ito. Pero natatakot ako. Natatakot na baka hindi ako maging sapat para sa kanya. Natatakot ako na baka hindi kayanin ng katawan ko ang nais ng puso ko." Tumama yan sa akin ng malalim. Dahil ang takot na hindi maging sapat ay isang bagay na tahimik na dinadala ng napakaraming matatandang lalaki. Pero ang natutunan ko ay ito, madalas, hindi komplikado ang solusyon. Minsan, kasing simple lang ito ng kung ano ang inilalagay mo sa iyong plato. Ang spinach ay isa sa pinaka-underrated na pagkain para sa erection na alam ko. Punong-puno ito ng magnesium na may mahalagang papel sa pagpapaluwag ng blood vessels at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo.
At kapag bumuti ang daloy ng dugo, mumubuti rin ang kakayahan mong magkaroon at mapanatili ang isang matibay na ereksyon. Tinutulungan din ng magnesium na i-regulate ang testosterone, ang hormone na namamahala sa enerhiya, lakas, at libido ng lalaki. Habang tumatanda ang mga lalaki, natural na bumababa ang testosterone. Pero nakakatulong ang spinach na pabagalin ang pagbaba nito, sinusuportahan ang natural na balanse ng hormones ng iyong katawan sa ligtas at maraan. Pero hindi doon nagtatapos ang benepisyo nito. Mayaman din ang spinach sa folate, isang B-vitamina na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo papunta sa pelvic region. Ang mababang antas ng folate ay naiugnay sa erectile dysfunction, lalo na sa matatandang lalaki. Nakakatulong din ito na mabawasan ang inflammation, maprotektahan ang mga ugat, at suportahan ang kalusugan ng nerves. Lahat ng ito ay mahalaga kapag sinusubukan mong buhayin muli ang intimacy. Naalala ko nang sabihin ko kay Carl, simulan mong magdagdag ng spinach sa iyong mga pagkain. Kaunti rito, kaunti roon. Isang sautéed na side dish, walang espesyal, basta tuloy-tuloy. Sineryoso niya iyon. Idinagdag niya ang spinach sa kanyang itlog tuwing umaga, isinahog sa mga sabaw, at ginamit sa smoothies kasama ang saging at almond milk. Walang sobra, puro maliliit pero tuloy-tuloy na hakbang. Nang gumalik siya para sa follow-up makalipas ang 2 buwan, iba na ang kanyang enerhiya. Sinabi niya, "Dok, pakiramdam ko nagigising ako muli. Mas present ako, mas may kumpiyansa. At nung isang gabi, may nangyari sa amin ng asawa ko. Walang pressure, walang awkwardness. Gumana lang. Parang naalala ng katawan ko kung sino ako." Iyan ang kapangyarihan ng nutrisyon. Hindi sa mga crash diet o sa mga supplement na mahirap bigkasin ng pangalan, kundi sa tunay at buo na pagkain na nakakausap ang natural na wika ng iyong katawan. Maaring hindi kaakit-akit ang spinach, pero isa itong powerhouse. Ang araw-araw na pagkain nito ay parang mensahe sa iyong katawan. Nagmamalasakit pa rin ako. Gusto ko pa ring mabuhay ng maayos. Gusto ko pa ring magmahal. At kung nagdududa ka pa rin, naiintindihan ko. Marahil ay nakasubok ka na dati. Marahil ay nadismaya ka na. Pero ang tunay na pagkain, hindi nagsisinungaling. Hindi ito nangangako ng instant na milagro, pero kaya nitong maghatid ng pangmatagalang pagbabago kung bibigyan mo ito ng oras at consistency na nararapat. Ngayon, napag-usapan na natin ang daloy ng dugo at testosterone. Pero paano kung may gulay na hindi lang sumusuporta sa sirkulasyon, kundi tumutulong panglinisin ang mga ugat na nagbibigay ng dugo para sa iyong ereksyon? Isang bagay na kumikilos mula sa loob palabas. Parang natural na detoxifier ng kalikasan at matagal nang ginagamit sa loob ng maraming siglo upang mapabuti ang performance at pagnanasa. Ang susunod na gulay ay maaring hindi matamis o kaakit-akit, pero isa ito sa pinakamakapangyarihang ugat sa iyong kusina at ang mga benepisyo nito ay higit pa sa silid-tulugan. Pag-usapan natin ito. Ikatlong gulay, bawang. Ang ugat para sa silid-tulugan. Aaminin ko, ang bawang ay hindi agad maiugnay sa romansa. Matapang ang amoy nito. Matagal itong manatili. At sa totoo lang, hindi ito ang gusto mong nasa hininga mo bago ang isang date. Pero hayaan mong ikwento ko sa'yo ang isang bagay na maaring magbago ng pananaw mo tungkol dito habang buhay. Ilang taon na ang nakalipas, may isang pasyente ako na ang pangalan ay Ray. 74 na siya, retiradong Navy, at hanggang ngayon ay naglalakad pa rin ng may tindig at direksyon. Pero sa likod ng kanyang mga mata, makikita mong may bumabagabag sa kanya. Hindi siya may sakit, hindi rin siya mahina, pero pakiramdam niya ay parang hindi na siya napapansin. Sinabi niya, "Dok, malinaw pa rin ang isip ko, pero hindi na tumutugon ang katawan ko tulad ng dati. Pakiramdam ko unti-unti akong nawawala. Parang ang lalaking dati kong ako ay dahan-dahang naglalaho." Tinanong ko si Ray tungkol sa kanyang pagkain, sa kanyang routine, at pagkatapos ay nagbigay ako ng mungkahe na ikinatawa niya ng malakas. "Bawang." "Bawang?" Natatawa niyang sabi. "Iyan ang ginagamit ng nanay ko kapag may sipon ako." At tumango ako.
Tama, may alam ang nanay mo. Pero ang hindi niya alam, ang bawang ay maaring susi rin para maibalik ka sa silid tulugan. Ang bawang ay naglalaman ng compound na tinatawag na allicin. Ito ang nagbibigay ng matapang nitong amoy at siya ring pinagmumulan ng lakas nito. Pinapabuti ng allicin ang daloy ng dugo, binabawasan ang plaque sa mga ugat, at sumusuporta sa mas malusog na sirkulasyon sa buong katawan. At hindi lang ito tungkol sa puso o utak. Pinag-uusapan natin ang mismong mga ugat na nagbibigay ng dugo para sa iyong ereksyon. Kita mo, habang tayo ay tumatanda, natural na tumitigas ang ating mga arteries. Naiipon ang plaque at nababawasan ang daloy ng dugo papunta sa mga bahagi ng katawan na higit na nangangailangan nito. Ang bawang ay kumikilos na parang natural na panlinis, tumutulong na panatilihing bukas at relaxed ang iyong mga ugat. Ito ang pundasyon ng isang malusog at matagal na ereksyon. Dugo na malayang dumadaloy ng walang sagabal o resistensya. Pero hindi lang sirkulasyon ang pinapabuti ng bawang. Tinutulungan din itong suportahan ang produksyon ng testosterone. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang bawang ay nagpapataas ng release ng luteinizing hormone, na siyang nagsasabi sa iyong katawan na gumawa ng mas maraming testosterone. Ang gasolina ng libido, drive, at support. May pagdududa si Ray, pero pumayag siyang subukan. Sinabi ko sa kanya na magsimula sa maliit, 1 o 2 butil ng hilaw na bawang bawat araw. Hiniwa at hinayaang nakababad ng 10 minuto bago idagdag sa pagkain. Ang 10 minutong paghihintay na yon ang nagpapagana sa alisin. Iyon ang pagkakaiba sa simpleng pagkain lang ng bawang at sa pagbibigay daan para gumana ito ng husto. Pinag-usapan din namin ang tamang oras. Mas epektibo ang bawang kapag idinagdag sa hapunan dahil sinusuportahan nito ang kalusugan ng ugat at balanse ng hormones habang natutulog ka. 2 bagay na napakahalaga para sa mga morning erections na unti-unting nawawala habang tumatanda ang lalaki. Pagkalipas ng 6 na linggo, bumalik si Ray sa aking opisina. Ngayon, nakangiti na siya bago pa man siya makaupo. "Dok," sabi niya, "hindi ako umaasa ng malaki, pero pakiramdam ko buhay ako ulit. Mas mataas ang enerhiya ko. Napansin ng asawa ko na mas maalaga ako, mas present. At noong nakaraang weekend, sabihin na lang natin na hindi na namin kinailangang manood ng pelikula para ma-enjoy ang gabi." Yan ang gusto ko para sa bawat lalaking nakikinig nito. Hindi lang erection, kundi apoy. Isang bagay na magpapaalala sa'yo kung sino ka talaga. Ang bawang ay hindi milagrosong gamot. Isa itong kasangkapan. Isang natural at makapangyarihang kasangkapan na sumusuporta sa kakayahan ng iyong katawan na gawin ang dapat nitong gawin. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, hindi mo kailangang maging ibang tao para maibalik ang iyong pagkalalaki. Kailangan mo lang alisin ang mga hadlang at hayaan ang iyong katawan na gawin ang likas nitong gawain. Tinutulungan ka ng bawang na gawin yon, simula sa iyong sirkulasyon hanggang sa kumpiyansang nararamdaman mo kapag kayo na lang dalawa sa likod ng saradong pinto. Ngayon, maaring makatulong ang bawang sa daloy ng dugo at hormones. Pero paano kung may gulay na kayang tahimik na pataasin ang iyong testosterone? Hindi sa pamamagitan ng pag-aayos ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pag-on ng switch na parang nakalimutan na ng iyong katawan. Ang susunod ay hindi mukhang kahanga-hanga. Sa katunayan, malamang ay ilang beses mo na itong dinaanan sa grocery nang hindi pinapansin. Pero sa loob ng simpleng, malutong na tangkay na ito, ay nakatago ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na sikreto ng sigla ng lalaki. At mas mabilis itong gumana kaysa sa inaakala mo. Pag-usapan natin. Kung nanonood ka pa rin at may natututunan ka, i-type ang numero 1 sa comments para ipaalam sa akin na nandito ka at mahalaga sa iyo ang mensaheng ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na makapangyarihang gulay sa ating listahan. Ika-4 na gulay, celery, ang lihim na trick para sa testosterone. May isang gulay na tahimik lang na nakatago sa drawer ng iyong refrigerator na yon. Baka natabunan ng ibang pagkain, baka nakalimutan na. Mapusyaw ang berde, puno ng tubig, at sa totoo lang, hindi ito mukhang espesyal. Pero kung ikaw ay lalaking lampas 60 at napansin mong bumaba ang iyong enerhiya, humina ang iyong drive, at unti-unting nawawala ang iyong kumpiyansa,
Ang simpleng tangkay na ito ay maaring maging lihim mong sandata. Oo, ang celery ang tinutukoy ko. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Celery? Talaga? Naiintindihan ko. Madalas itong sidekick lang. Malutong na pangdagdag sa tuna salad o kaya'y pinapahiran ng peanut butter. Pero ang totoo, may taglay itong sikreto na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. May mga compound ito na maaring makatulong sa pagpapataas ng testosterone at dahan-dahang ibalik ang balanse ng iyong hormones pabor sa'yo. Ikwento ko sa'yo si George. Siya ay 66 nang pumunta sa akin. Matangkad, tahimik, dating high school football coach. Doc, sabi niya, hindi na ako katulad ng dati. Hindi na ako nagigising na handang kumilos. Mabagal ako, at naaapektuhan na ang pakiramdam ko sa bawat bahagi ng buhay ko, pati na sa silid tulugan. Tiningnan ko ang kanyang mga laboratory results. Mas mababa ang kanyang testosterone kaysa sa average, pero hindi na yan kakaiba para sa kanyang edad. Ayaw niya ng injections o gamot. Gusto ko munang subukan ang natural, sabi niya. Doon ko nabanggit ang celery. Ang celery ay naglalaman ng dalawang makapangyarihang compound, androstenone at androstenol. Ito ay mga natural na plant-based pheromones na maaring makaapekto sa paraan ng pagproseso at pag-release ng testosterone ng iyong katawan. May papel din ito sa kung paano ka nakikita ng ibang tao. Oo, pati na sa iyong amoy at tindig. Mas mahalaga pa rito, ang celery ay mayaman sa vitamin K, na sumusuporta sa malusog na daloy ng dugo at kalusugan ng puso. Dalawang bagay na lalong nagiging mahalaga habang pinapanatili mo ang isang matibay na ereksyon. At may isa pang nakakatuwang katotohanan. Ang celery ay naglalaman din ng apigenin, isang natural na anti-inflammatory na ipinakita sa mga pag-aaral sa hayop na maaaring magpataas ng produksyon ng testosterone. Hindi nito pinipilit ang iyong katawan na gumawa ng hindi natural. Sa halip, lumilika ito ng tamang kondisyon sa loob, kung saan ang testosterone ay maaring tumaas ng natural, ligtas, banayad at unti-unti. Sineryoso ni George ang mungkahi. Idinagdag niya ang celery sa kanyang morning juice kasama ang mansanas, lemon at luya. Nagsimula rin siyang kumain ng celery sticks tuwing hapon kapalit ng chips o crackers. Sa simula, wala siyang gaanong napansin, pero bandang ika-4 na linggo, may nagbago. Pumasok siya sa opisina ko, umupo at sinabi, "Dok, bumalik na ang mga umaga ko. Nagigising na ulit ako na may enerhiya." At sabi pa niya, napansin daw ng asawa ko na parang mas tuwid na ulit ang tindig ko, kung naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ang ganitong pagbabago ay hindi nangyayari sa isang gabi lang. Nangyayari ito kapag binibigyan mo ang katawan mo ng tamang senyales para gawin ang likas nitong kakayahan. Maaring hindi ka pansin-pansin ng celery, pero tahimik itong kumikilos mula sa loob palabas. Sinusuportahan nito ang iyong hormones, pinapalakas ang daloy ng dugo, at nagbibigay ng banayad pero tuloy-tuloy na pag-angat. Hindi lang sa ibaba ng baywang, kundi pati sa iyong enerhiya, kalinawan ng isip at pakiramdam sa sarili. May mga pasyente akong nagsabi na mas nagiging assertive sila matapos idagdag ang celery sa kanilang pagkain. Hindi agresibo, kundi mas grounded, mas buo ang pakiramdam nila bilang sarili nila. At yon ang kagandahan nito, dahil ang layunin dito ay hindi maging ibang tao, kundi ang bumalik sa pinakamalakas at pinakamalinaw na bersyon ng iyong sarili. Kaya kung pakiramdam mo ay napuputol ang koneksyon mo sa iyong enerhiya o pagnanasa, huwag maliitin ang mga simpleng bagay. Minsan, ang maliliit na hakbang ang nagdadala ng pinakamalalaking pagbabago. Ang isang tangkay ng celery ay maaring siyang maliit na tulak na matagal nang hinihintay ng iyong katawan. Ngayon, napag-usapan na natin ang daloy ng dugo, suporta sa hormones at sirkulasyon. Pero may isang gulay pa na naiiba sa lahat. Hindi ito dahon. Hindi rin ito puno ng tubig at hindi rin kilala sa pagiging romantiko. Pero may kakaiba itong taglay, isang makapangyarihang kombinasyon ng antioxidants at nutrients na nauugnay sa mas magandang fertility, mas matibay na erections, at mas malinaw na pag-iisip. Matamis ito, malutong, at malamang ay hindi mo pa ito iniisip bilang pagkain para sa silid-tulugan. Pero pagkatapos nito, mag-iiba na ang pananaw mo. Tara, pag-usapan natin. Ika-5 gulay, carrots.
ang kombinasyon para sa fertility at daloy ng dugo. Kung tatanungin kita kung anong gulay ang nakakatulong sa paningin, malamang ay carrots ang agad mong sasabihin. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang parehong kulay kahel na ugat na ito, isang bagay na marahil ay daan-daang beses mo nang kinain ng hindi iniisip, ay maaari ring makatulong sa performance sa ibang aspeto ng katawan mo. Pinag-uusapan natin ang daloy ng dugo, nerve function at kahit fertility. Maaring hindi ka pansin-pansin o kakaibang carrots, pero tahimik na nitong nakuha ang mahalagang pwesto sa mundo ng sexual health ng kalalakihan. Naalala ko ang isang pasyente na si Frank, 71, isang retiradong electrician mula sa Michigan. Matatag na lalaki, tapat ang mga mata, mga kamay na mukhang kaya pa ring magbuhat ng hagdan. Pero isang araw, pumasok siya sa opisina ko na may kahinaang hindi ko malilimutan. Sinabi niyang mahigit 40 taon na silang kasal at mahal na pa rin niya ang kanyang asawa. Magkahawak pa rin kami ng kamay, sabi niya. Pero pagdating sa higit pa roon, pakiramdam ko hindi na sumasabay ang katawan ko. Nanginig ang boses niya. Namimiss ko ang pakiramdam na parang lalaki ulit ako. Nadurog ang puso ko. Hindi dahil sira siya, hindi siya sira, kundi dahil hindi niya alam kung gaano pa karaming lakas ang nasa loob niya. Kailangan lang niya ng tamang suporta para mailabas yon. Doon ko sinabi sa kanya ang tungkol sa carrots. Hindi alam ng karamihan, pero ang carrots ay mayaman sa beta-carotene at antioxidants na tumutulong mag-repair at magprotekta sa mga sensitibong ugat at nerves na kumokontrol sa lakas ng ereksyon. Sa paglipas ng panahon, ang oxidative stress na dulot ng maling pagkain, stress, pagtanda, at inflammation ay maaring makasira sa mga sistemang ito. Tumutulong ang carrots na labanan ang pinsalang yon, ibalik ang balanse at pagandahin ang function mula sa pinakapinagmulan nito. Pero bing iba pa, ang carrots ay naiugnay sa pagtaas ng sperm count at motility kahit sa matatandang lalaki. At kahit hindi na pangunahing iniisip ng karamihan sa mga lalaking lampas 60 ang fertility, hindi lang ito tungkol sa reproduksyon. Tungkol ito sa pagpapanatiling malusog, aktibo, at maayos ang buong reproductive system mo kahit sa pagtanda. Tinutulungan din ng carrots na mapabuti ang sirkulasyon dahil sa mataas nitong vitamin A at C na sumusuporta sa tibay ng mga ugat. At huwag nating kalimutan ang fiber. Nakakatulong ang carrots sa pagkontrol ng blood sugar levels na napakahalaga. Ang biglaang pagtaas ng blood sugar at insulin resistance ay malalaking dahilan ng erectile dysfunction habang tumatanda ang lalaki. Ang pagpapanatiling stable ng mga level na ito ay tumutulong mapanatili ang sensitivity, daloy ng dugo, at kalusugan ng hormones. Lahat ng ito ay mahalaga sa performance at kasiyahan. Isinapuso iyan ni Frank. Nagsimula siyang kumain ng hilaw na carrots bilang merienda tuwing hapon. Inihaw niya ito kasama ng kaunting olive oil at bawang tuwing hapunan. Minsan, kinagawa niya itong juice kasama ng mansana sa umaga. Isang madaling inumin bago ang kanyang araw-araw na paglalakad. Sa loob ng ilang buwan, nakita ko ang pagbabago. Mas magaan ang kanyang enerhiya. Iba ang tono ng kanyang boses. At nang sabihin niya sa akin, naging malapit ulit kami at hindi lang emosyonal, may nakita akong mas mahalagang bagay na bumalik sa kanyang muka. Ang pagmamalaki. Yan ang kayang gawin ng pagkain. Hindi sa isang kagat o sa isang gabi lang, kundi sa paglipas ng panahon na may intensyon. Ang carrots ay hindi lang sumusuporta sa pisikal na aspeto ng arousal. Pinapalusog nito ang emosyonal na espasyo kung saan muling tumutubo ang kumpiyansa. Para sa mga lalaking tulad ni Frank, at marahil para rin sa'yo, ang kumpiyansang iyon ay napakahalaga. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo para lang maramdaman mong ikaw ulit ang sarili mo. Minsan, kailangan mo lang ibigay sa katawan mo ang matagal na nitong hinihingi. Pinapaalala sa atin ng carrots na ang paggaling at performance ay hindi laging nanggagaling sa laboratorio. Minsan, tumutubo ito sa lupa. Ngayon, napag-usapan na natin ang 5 makapangyarihang gulay na gumagana sa araw, pinapalakas ang daloy ng dugo, balanse ng hormones, at pangkalahatang enerhiya. Pero may isa pa akong itinabi para sa huli. Hindi ito para sa iyong morning smoothie o sa salad sa tanghalian. Ito ay para sa gabi bago ka matulog. Gumagana ito habang ikaw ay natutulog. Pinapabuti ang sirkulasyon,
Sinusuportahan ang produksyon ng testosterone sa gabi at inihahanda ang katawan mo para sa mga umagang matagal mo nang hindi nararanasan. Simple lang ito, madalas hindi napapansin, at maaring ito na ang pinakamahalagang gulay sa buong listahan. Pag-usapan natin ito. Ika-6, ang gulay bago matulog. Ang huling sikreto. May kakaibang nangyayari sa katawan ng lalaki habang siya ay natutulog. Ito ang oras kung kailan nagre-reset ang ating mga sistema, gumagawa ng hormones, nagre-repair ang mga blood vessels, at kung ikaw ay lampas 60, ang gabi ang panahon kung kailan maaring mabawi ng katawan mo ang lakas nito o tuluyang humina palalo. Kaya napakahalaga ng kinakain mo bago matulog. Mas mahalaga kaysa sa iniisip ng karamihan. At ngayong gabi, nais kitang ipakilala sa huling gulay na maaring magdala ng malaking pagbabago. Hindi ito magarbo, hindi rin ito mahal, pero isa ito sa iilang pagkain na inirerekomenda ko particular sa gabi para sa mga lalaking seryosong nais maibalik ang kanilang enerhiya, kumpiyansa at performance. Ang gulay na ito ay asparagus. Naalala ko pa ang isang pasyente, si Walter ang pangalan niya. 75 taong gulang, retiradong accountant, magalang, tahimik, at hindi sanay magbahagi ng damdamin, lalo na sa loob ng opisina ng doktor. Pero isang araw, matapos naming pag-usapan ang kanyang mga laboratory results at ang unti-unting pagbaba ng kanyang testosterone, tahimik niyang sinabi, "Gusto ko lang maramdaman na may silbi pa ako, na parang may maibibigay pa ako." Tumimo iyon sa akin, dahil alam kong hindi lang trabaho o gawain ang tinutukoy niya. Pinag-uusapan niya ang koneksyon, presensya at intimacy. Kaya hinikayat ko si Walter na subukan ang isang bagay na iba. Hindi gamot, hindi supplement, kundi isang simpleng pagbabago sa kanyang hapunan. Sinabi ko sa kanya na magsimulang magdagdag ng steamed asparagus sa kanyang dinner 3 beses sa isang linggo. Bahagyang igisa, wag sobrang luto, ilang tangkay na may kaunting olive oil at konting asin. Mukhang napakasimple, pero ito ang hindi alam ng karamihan. Ang asparagus ay puno ng nutrients na gumagana kasabay ng overnight recovery system ng iyong katawan. Mayaman ito sa folate na sumusuporta sa daloy ng dugo at nerve function. Mayroon din itong glutathione, isang makapangyarihang antioxidant na lumalaban sa oxidative stress. Ang mismong uri ng pinsala na sumisira sa mga tissue na responsabale sa pagkakaroon at pagpapanatili ng ereksyon. At mataas din ito sa vitamin E, isang nutrient na malakas ang ugnayan sa regulasyon ng hormones at natural na produksyon ng testosterone. Pero ang tunay na magic ng asparagus ay kung paano nito sinusuportahan ang katawan ng lalaki sa gabi. Karamihan sa testosterone ay ginagawa habang natutulog, lalo na sa mga unang oras ng umaga. Kung hindi nakakatanggap ang katawan mo ng tamang nutrients sa gabi, humihina ang prosesong ito. At doon nagsisimula ang tahimik na pagbaba ng libido, pagkapagod, at ang dahan-dahang pagkawala ng sigla na ikinagugulat ng maraming lalaki. Nang bumalik si Walter para sa follow-up, napansin ko agad bago pa siya makaupo. Mas may kulay ang kanyang mukha, may tahimik na kumpiyansa sa kanyang tindig. Sinabi niya, "Dok, mas maganda na ang tulog ko. Mas handa na akong gumising. Hindi lang sa sexual na paraan, kundi pati sa isip. Parang may napunan sa loob ko." Iyon ang tunay na layunin. Hindi lang mas matibay na erection, kundi mas matibay na buhay. Gumagana ang asparagus dahil nirerespeto nito ang natural na ritmo ng iyong katawan. Sinusuportahan nito ang iyong mga proseso nang hindi pinipilit o ginugulo ang sistema. Hindi ka lang nito tinutulungan sa gabi, inihahanda ka rin nito para sa susunod na araw at sa bawat sandaling nais mong mabawi. Isa itong tahimik na suporta na unti-unting naiipon hanggang sa dumating ang araw na mapapansin mong hindi mo na hinahanap ang mas magandang bersyon ng sarili mo. Nabubuhay mo na ito. Kaya kung umabot ka hanggang dito at naunawaan mo ang lahat ng napag-usapan natin, ang lakas ng beets, spinach, bawang, celery, carrots, at ngayon ay asparagus, malamang may isang mahalagang tanong ka sa isip mo. Ano ang susunod kong gagawin? Paano ko ito gagawing totoong pagbabago sa buhay ko? Dahil ang kaalaman ay simula pa lang. Ang susunod na hakbang, ang pinakamahalaga, ang pag-uusapan natin ngayon.
At kung minsan ay nagduda ka kung ang pinakamagandang taon mo ay nasa likod mo na, ang susunod na mga salita ay maaring magbago ng isip mo. Tapusin natin ito ng malakas. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong makipag-usap sa'yo ng direkta. Hindi bilang doktor, kundi bilang isang taong nakakita kung paano naapektuhan ng edad ang espiritu ng isang lalaki at kung paano ito naibabalik ng tamang mga desisyon. Natutunan mo ang 6 na makapangyarihang gulay. Hindi pills, hindi uso, hindi panandaliang solusyon, kundi pagkain. Totoo, buo, at abot-kayang pagkain. Bawat isa ay may natatanging papel sa pagtulong sa mga lalaking lampas 60 na maibalik ang akala nila ay tuluyan ng nawala. Nagsimula tayo sa beets, ang malalim na pulang ugat na nagpapalakas ng daloy ng dugo at tumutulong muling magbukas ng iyong mga ugat. Hindi ito magarbo, pero tinutumbok nito ang pinakapundasyon ng problema, ang sirkulasyon. Nakita ko ang mga lalaking dati nagdududa na magsimulang magising na may mas matibay at mas maaasahang erections matapos lamang ang ilang linggo ng pagdagdag ng beet juice sa kanilang routine. Sumunod ang spinach, isang berdeng dahon na tahimik na nagtatrabaho para sa iyong testosterone, enerhiya at pakiramdam ng lakas. Bilang lalaki, hindi mo kailangang magbuhat ng mabigat para maramdaman ang lakas. Minsan, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa sapat na sigla para maging present sa mga taong mahal mo. At tinutulungan ka ng spinach na gawin yon. Tahimik, tuloy-tuloy, at walang side effects. Marami sa aking mga pasyente ang nagulat sa bawang. Ginamit nila ito sa pagluluto buong buhay nila. Hindi alam na kaya nitong bawasan ang arterial plaque at dahan-dahang itaas ang testosterone. Para itong repair kit ng kalikasan. Matatag, simple, at epektibo. Nakita ko ang mga lalaking hindi lang bumalik ang performance, kundi pati ang respeto sa sarili sa pamamagitan lang ng pagbibigay daan sa bawang na gawin ang matagal na nitong ginagawa. At ang celery, isa ito sa mga tahimik na game changer. Hindi lang ito tungkol sa daloy ng dugo, tungkol ito sa pagbabalik ng kumpiyansa sa hormones. Ang uri ng internal na pagbabago na nag-iiba kung paano ka maglakad, kung paano ka magsalita, pati kung paano ka tinutugon ng ibang tao. Yung pasyente na nabanggit ko sa'yo, si George, ay napansin niyang mas nakatayo siya ng mas matuwid, hindi lang pisikal, kundi pati emosyonal. Danyan ang kapangyarihan ng pagbabalik ng balanse sa katawan. Pagkatapos ay dumating ang carrots, matamis, pamilyar, pero mas malakas kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang carrots ay hindi lang nakakatulong sa fertility at reproductive health. Pinoprotektahan din nila ang iyong mga blood vessels at nerves mula sa unti-unting pagkasira ng panahon. At kapag nagsimula kang makaramdam na mas may kontrol ka sa sarili mong katawan, unti-unti ring nagbubukas ang iba pang bahagi ng iyong buhay. At sa huli, asparagus, ang tahimik na pangwakas. Ang gulay na gumagana habang ikaw ay natutulog, sumusuporta sa produksyon ng testosterone, nagpapagaling ng maliliit na blood vessels, at nagpapabuti sa kalidad ng iyong pahinga. Ang isang pagbabagong ito para sa maraming lalaki ay nakatulong ibalik ang mga umaga na matagal na nilang hindi nararanasan.